Morning. Morning po. Tayo po tayo lahat. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Sa mga pinagdalawang lahat. Ito po ang 2000. Ito po yung last Sunday ng 2023. Pero hindi po tayo maglala sa papuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Bago po tayo magsimula, manalangin po muna sa bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, muli, nagpapasalamat po kami, Lord, sa bagong umagang pinagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, na nandito po kami para magpuri. Pasalamatan ka sa mga nagdaang taong, Lord Jesus. Ngayong umaga, Lord, hinihingi po namin ang inyong guidance sa aming gawain. Patuloy, Lord, na ikaw ang gumawa sa bawat isa, Lord Jesus. Sa tutugtog, sa kakanta, sa magbibigay ng mensahe. Ikaw lamang, Lord, ang patuloy namin makitaas, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang mo sa bawat isa, lalo na po sa mga kasamahan namin na wala pa po. I-guide niyo po sila at ingatan niyo po sila papunta sa sambahan ito. In Jesus' name we pray. Amen! Good morning po ulit sa ating lahat. Amen. Bago po tayo magsimula, i-welcome po natin ang bawat isa, kabayan po natin ang bawat isa.
Sino po sa inyo yung medyo may hangover pa? Ng bakasyon. Iniisip ko ba? Nag-inuman ba? May hangover po ng bakasyon. So maganda po yung sinabi ni Kuya Chris, ano? Ang topic po natin ngayon, ano ba yung plano mo for 2024? Sino po sa inyo yung nagpaplano na? Nagplano na kung anong gagawin niya ito 2024. Kaya pinakamabilis po, ipagkaganitong mga season is yung planner. Di ba, may planner, tapos meron siyang date, kung ano yung mga gagawin mo. Kami po, ako po, at si aking bahay po, minessage ako ni, minessage kami ng FPCP, na meron pong mangyayaring, seminar o training, okay, kasama si Lida, no? Baka meron po sa inyo sa kababaihan na meron available po sa inyo. No, kasi yung merong seminar para pang babae at meron din seminar na pang lalaki. Dalawa lang po yun, pang lalaki at pang babae. So, ibig sabihin, kaya lang yung pang lalaki na postpone. Sabi ganun, baka, wala daw muna. Hindi ko alam kung bakit. Mukhang mas malakas ang mga babae kaysa sa lalaki. Pagdating doon sa seminar. So, ang ganda mo sinabi ni Kuya Chris kanina, in control. Ang tanong dyan sino bang may control sa atin? Si Lord ba may control sa atin o kinokontrol natin si Lord? Kaya nga pag-usapan po natin yung plano natin for 2024. Tayo po tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat. Kasi ikaw ay isang napakabuting Diyos. Nasaksiyan namin to sa buong 2023. Nakita namin kung paano ka buwa at kumilos sa buhay mo namin. At sa umamin ka, Panginoon, pag-aaralan namin, tutunghayan namin ang iyong mga salita. Alam po namin na ito ang magdadala sa amin sa napakagandang bagay na pwedeng mangyari sa amin itong papasok na 2024. Kaya hayaan po, Panginoon, na maging malinaw, maintindihan namin ng maayos itong pag-aaralan namin sapagkat ito'y mga katulong po para lalo po lumago at lalo maging matibay sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samag dalangin. Amen. Amen. Pagkaya na po ng tinanong sinabi ko kanina, sino na po sa inyo may plano itong discovery 2024? Wala? Wala rin plano sa inyo? Walang. So parang kesera-sera na lang, tsaka na lang, bahala lang kung ano mangyari. Pero dapat, tayo, nagkakaroon mo tayo ng plano. Tama ba? Meron tayong plano. Halimbawa, may plano tayo na itong 2024. Dagdagan ko yung time ko para kay Lord. Noon, dapat itong 2024, hindi na ganito lang ako, kailangan tumangkad na ako. So kailangan matutulog ako ng maaga, kakain ako ng maraming gulay. Pero kung po, mapalad po tayo. Bakit po? Bakit ko po nasabing mapalad tayo? Tayo makapagplano pa. Ito 2023 po, nakakalunod lang sabihin, mayroong isang bata na wala itong 2023. 5 taon lang siya. No? Pumanaw po sa itong 2023, itong December. Nakakalungkot pag isipin, wala na siya. Kung may plano magulang sa kanya, maging maayos, wala na siya sa plano. Wala na Patay na siya At meron pang isa. Ito, mahal po natin ito. Si Pastor Perdy, wala na po. Kilala niyo po si Pastor Perdy. Wala na po siya. Yung dating pastor po natin dito. Kahapon lang po, pumanaw siya. Again, hindi na siya ngayon kasama sa plano ng pamilya. Wala na siya Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasama ka pa sa plano. Kasama ka pa sa plano. Nakakalungkot isipin po yun. Hindi mo iniisip, biglang nawala ka, hindi ka na kayo kasama sa plano. Siyempre wala ka na, sasama ka pa sa plano, ang gagawin sa'yo. Hindi ka na kasama. Hindi ka na kasama sa plano. Pero ngayon, tayo lang narito, kasama tayo sa plano. Meron pa magandang plano. Sabi mo dyan sa Psalm 33:10, the Lord foils the plans of the nations, He thwarts the purposes of the people. But the plans of the Lord stand firm forever, the purpose of His heart through all generations. So, ibig sabihin, yung mga plano daw po natin is hindi kuminsan naayon sa gusto ng Lord. Yung mga plano natin, yung mga balak natin, baliwala lahat ito kung hindi natin kasama si Lord. Kaya nga, sabi dyan, but the plans of the Lord stand firm forever. So kung ang plano ng Lord ay forever, ano gagawin natin? Hawakan natin yung kanyang plano. Bakit? Ano ba yung mga plano niya? Paborito natin.
Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino po may gusto niyan? Gusto mo lang pagpalain ka ni Lord noong 2024? Salamat po sa dalawa. Ulitin ko po. Sino po sa inyo gusto pagpalain noong 2024? Lahat tayo, kasama po ako dyan. No? At ito'y pangako ng Diyos. Hindi rin na tayo gustong saktan. But gusto niyang bigyan tayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Kaya lang, itong mga bagay na ito, hindi overnight na mangyayari po ito. Palagi kong sinasabi ito, may part si Lord, may part tayo. Hindi mo pwede na pagpapalain ka Lord na wala kang gagawin. Parang yung mga bata, palagi kong sinasabi ito. Hindi mo pwedeng sabihin na, alam, makakatapos ka ng pag-aaral, magiging magandang future mo. May gagawin yung bata. Tama ba? May gagawin yung bata. At may gagawin ang magulang. Ang gagawin natin mga magulang, i-guide natin sila. Dadalhin natin sila sa maayos. Tuturuan natin sila. Hindi mo pwede na sabihin lang natin na, anak, pagpapalain ka. Pagpapalain kita, anak. Tutulungan kita. Hindi po nakukuha yun sa salita lang. Kasi akala ng iba, hindi, sinabi ko naman sa kanya, ganito. Hindi. I-guide po natin yan bilang tayo mga magulang. Tuturuan natin. Kaya nga, di ba pinagpo natin dito yung mga bata? Pinag-pray po natin sila. Part pa lang po yun ang tungkulin natin. Palagi natin pag-pray yung mga bata. Part pa lang po yun. Ang kabuhan nito, i-guide natin. Paano yun? During our devotion, dapat kasama natin sila. During our prayer, i-guide natin sila. During tayo nag-devotion at meditate ng word, ipapasa din natin sa kanila. Hindi po pwedeng tayo lang. Ipasa natin sa kanila. Kasi may plano si Lord. Pero itong plano ito, hindi makukuha ng overnight. Kailangan ito tinatrabaho. Tinatrabaho ito. Paano ganito? Gusto ko maging successful akong doktor. Pero hindi ka naman nag-aaral. Anong preparation ang ginagawa mo? Dapat kayo pa lang, elementary pa lang nag-aaral ka na kung gusto maging doktor. Di ba? Anong gagawin ng tatay at nanay? Ibibilan siya ng pag-doktor. Di ba? Mga bata, bibilan siya ng, ano ba yung nilalagay dito? O yun, kung ano man yun. No? Pati yung mga, kung isa pati pang-injection, pinapakita, kunyari meron yung bata. Ibig sabihin, inaano mo na, kinukondisyon yung utak ng bata, anak, ito yung mga gagawin mo. Anak, ito yung patutunguhan mo. Tapos, panonoodin siya siyempre ng, hindi naman panonoodin, puro pa-tiktok lang. Panonoodin mo siya ng mga tungkol sa mga, sa mga science, tungkol sa paggagamot. So, ini-encourage natin. Ngayon, ang tanong, dahil alam natin na mayroong pagpapala na ibibigay sa atin si Lord, pero hindi ito overnight. Ano yun? Why God plans the best blessing for us? Bakit nga ba? Bakit nga ba gusto tayo pagpalain ng Lord? Para sa anak natin. Bakit ba gusto natin makatapos yung mga anak natin? Mga magulang. Bakit gusto natin? Mga pamangkin natin. Bakit gusto natin makatapos sila? Para may magandang kinabukasan. Para merong pag-asa. Para magkaroon ng prosperity. Pero ano dapat gawin? Sino binigay na niya eh? Sinabi niya, letter A, to call Him only. Jeremiah 29:12. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Dapat ini-encourage natin yung ating mga anak. Kaya lang, hindi natin ma-encourage sila kung tayo mismo hindi natin ginagawa ito. Dapat, ano sabi dyan? Tatawag daw tayo sa ating Panginoon. So, ang tanong, kailan tayo tumatawag? Kailan ba tayo tumatawag? Pag may kailangan? Kaya nga meron po tayong Sunday worship eh. Bakit? Kasi gusto natin sambahin, papurihan ng Diyos doon sa kanyang magagandang ginawa sa atin. May ginawa bang mabuti si Lord? Salamat po sa walo eh. May ginawa bang mabuti si Lord? Meron. Pero tanong, tumatawag ba tayo? Sinasabi ba natin sa kanya ito? So totoo lang, kami mga tatay at nanay, tito, tita, pag yung anak namin nagsabi sa amin ng Papa, Daddy, Tatay, salamat po Sabi siyempre yung tatay namin, at saan anak? Ang dami po rin yung binigay sa akin, ang dami po rin yung pagpapala. No, hindi lang ito yung Pasko nagpapasalamat kay Mami at kay Daddy, kay Ninong at Ina. Di ba? Dapat araw-araw,
Alam niyo ba yung mga magulang, bawat isa sa amin, pinagpe-pray kayo mga kabataan. Mga tito-tito, pinagpe-pray namin kayo. Pinagpe-pray kayo mga bata. So, ibig sabihin, gusto natin marinig na tumatawag. Di ba tumatawag? Nakakatuwa. Kasi nanganak po yung anak ko isa si Esther. Hindi pa marunong tumawag yung bata, pero pag umiyak yung bata, yung baby, yung nanay, tatayo na kagad. Di ba? Kuminsan yung mga bagay na hindi natin, akala hindi natin iniisip na maiintindihan nyo. Di ba? Ewan ka, nangyari na ba sa inyo yan? Tumatawag kayo, pero wala kang maiakan, wala kang word na masabi. Pero ito ang good news eh. Kahit, sa tingin natin, hindi natin naiintindihan yung sinasabi natin, sino naiintindihan tayo? Ganun din ba yung mga nanay, bilib ako eh. Minsan, meron kasi akong pamangkin. Malaki na yung anak niya. May sinabi yung anak niya. Ano? Tapos bigla na sabihin ko, ano sinabi ng anak? Nung anak mo, ito po sinabi. Ang galing ng nanay. Nung ako hindi ko naiintindihan yung sinabi ng anak niya, pero yung nanay alam niya yung sinabi. Ganun din yung tatay. Ito po ang sinabi niya. Yung ba yun? Yung ba yung sinabi niya? Opo, yun yung sinabi ko. Sige, sinabi ko eh. No? Sabi ko, ang galing naman. Yung nanay at tatay, alam niya yung sinasabi ng kanyang anak, kahit ako mismo, hindi ko naiintindihan. Bakit? Kasi alam ng nanay at tatay yung puso ng anak eh. Alam niya yung kailangan nito. Alam niya kung ano sinasabi nito. Kaya, ini-encourage. Kaya pala pinagpapala, kaya pala binibigyan ng prosperity, kaya pala binibigyan ng magandang plano, future, pag-asa, kasi gusto lalong tumibay yung paglapit. Gusto nung Lord lalong lumapit sa Kanya. Tayo ng mga tatay, mga nanay. Di ba ganun din? Kaya natin binibigay the best sa mga anak natin kasi gusto natin na palagi silang lumapit sa atin. Palaging isipin nila na tayo nagbibigay sa kanila. Bakit? Di ba nakakataba ng puso yun? Pag yung anak mo nagsabi sa'yo, Papa, Mama, the best ka talaga. No? Kahit na chocolate lang yung binigay mo, tuwang-tuwa na yung anak mo. Di ba? Tuwang-tuwa na yung anak mo dahil kahit mo lang binigay mo. Dahil ang tawag ng anak mo, yun naman kailangan. Yun naman ang ano eh. Yun lang ang kaya mo eh. Pero nakakataba po yun, nakakataba ng puso. Ang sarap po ng pakiramdam. Pag yung anak mo palaging tumatawag at nagsasabing, kailangan kita. Kailangan kita. Nakakataba po ng puso yun. Kaya isipin po natin, kailan tayo palaging tumatawag kay Lord? Kailan tayo palaging lumalapit sa Kanya? Kasi pag tumatawag tayo sa Kanya, palaging nandun. Hindi maaaring hindi siya sumagot. At sabi po niya sa Psalm 145:18, pwede pang nasa natin? 1, 2, 3. Tignan niyo po, ang lahat daw ng tumatawag kay Lord, lalapitan ni Lord. So kung hindi ka tumatawag palagi kay Lord, lalapitan ka kaya? Ewan mo lang. Di ba? Lalapitan ka kaya? Kasi yung paglapit kay Lord, kailangan tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Paano kaya yan? Nagsasalita po ako doon sa Kagas, di ba, sa kapulisan. Minsan pumunta ako doon na hindi na ako nag-message doon sa pinagkukuhanan ng message na kung meron bang gawain o wala. Kung meron Bible exhortation. Pumunta ako doon minsan, Lunes. Pumunta ako. Hindi pala doon sa munisipyo pala. Sa munisipyo. Pagpunta ko doon, wala palang flag ceremony. Hindi lungkot ko, bili mong aga-aga ko, alas 7, nandun na ako. Nung malaman ko, kaya pala walang flag ceremony dahil holiday. Hindi ba na sinabi sa akin yung dapat na magsasabi na wala po pag holiday. Kasi meron naman tao ron eh. So, nalulungkot ako, sabi ko, pagkakamali ko, hindi ako tumawag. Pagkakamali ko. So, may mga time na kailangan tumawag ka para malaman mo. Ano sabi dyan? The Lord is near to all who call on Him, to all who call Him in truth. Yung katotohanan. Kasi kung minsan, di ba, may mga lumalapit kuminsan na parang, teka, bakit nga ba lumalapit? To all who call on Him in truth. Ibig sabihin, gusto mo meron kang something na makukuha. Kaya kuminsan yung iba,
Kaya nga sinabi, dinutong yan to all who call him in truth. Dapat nung yung paglapit mo ay totoo lumalapit ka. Kung isa kaya ka lang lumalapit, then meron ka lang kailangan eh. So bakit? Sabihin ba, bakit ka na lumalapit kung wala akong kailangan? Ha? Pero tayo mga magulang, kahit walang kailangan yung anak natin. Di ba gusto natin palaging lumalapit? Ewan ko lang, meron ba rin ng magulang na pag lumalapit yung anak ko, sinasabi, layo mga. Meron ba? Di ba? Gusto mo pag ako, ewan ko lang po ako gusto ko po pag lumalapit yung anak ko sa akin. Kahit ako minsan may maitim na balak. Parang may something na hihingi itong anak ko. Ano kaya kailangan nito? Pero okay lang yun. Okay lang yun. Bakit? At least lumalapit yung anak mo. Mahirap kasi kapag may problema yan, lalo pag problema, ang nilalapitan yung barkada. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Imbis na mag-confide sa'yo, magsabi ng problema, sa iba nagsasabi ng problema, nakakalungkot yun. Delikado yun. Kaya kapag ko sinasabi, dapat tayong mga magulang, tayong mga anak, open tayo sa mga magulang at anak natin. So paano kung magiging open? Kailangan ikaw ay close. Paano maging open siya sa'yo? Dapat maging close ka sa inyo. Kaya nga bata tayo, ano tinuro sa atin? Close, open, close, open. Kailangan kasi maging close tayo para maging open sila. Ano yung close? Kailangan meron kayong intimate relationship. Nandun yung respeto ng anak mo sa'yo, nandun yung respeto mo sa anak mo. Pag sinabi ng anak mo, papa, tatay, nanay, ito ang gagawin ko. Naniniwala ka na gagawin niya yun. Tama? Pag sinabi ng anak mo, magtiwala lang po kayo sa akin. Tatapusin ko po itong pag-aaral ko ito. Pagawakan natin yun. No, huwag natin sabihin na, hindi ka naman makakatapos eh. Yun ang huwag natin sasabihin. Kinontragat natin. Imbis na tulungan natin. So again, sinasabi po dyan, the Lord is near to all who call on Him. Kaya kung itong 2023, limited ang tawag mo kay Lord. Pagpasok ng 2024, mas lalo tayong dapat lumapit kay Lord. Kasi si Lord ang magbibigay ng future, hope, at prosperity sa atin. Wala na pong iba. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi pala ikaw. Hindi pala ikaw. Si Lord talaga ang magbibigay ng prosperity, ng hope, at ng future. Pangalawa, sinong bibigyan ng magandang plano itong 2024 ng Lord? Let it be to really seek Him. Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So pag hinahanap pala natin si Lord, matatagpuan natin. Kapag si Lord pala talagang nanggagaling sa puso ng paghanap natin sa Kanya, makikita natin siya. Kasi meron ba ako naririnig eh? Hindi ko po alam, bakit hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Lord? Do you really seek the Lord? Yun ang tanong. Kasi hindi po pwede. Mga anak, mga tatay, nanay, palagi narinig ko to. Pag lumapit kayo sa anak mo, seryoso may tinanong sa'yo, hindi mo ba sasagutin? May hinahanap. Halimbawa lang, hinahanap mo. Tayo, nakita niyo ba yung brief ko? Halimbawa, mga bata. Mami, dati nakita niyo ba yung brief ko? Eh, alam mo naman, ikaw naglalabay. Hindi mo ba sasabihin? Ano nga sabihin mo? Sasabihin mo ba sa anak? Hanapin mo ba? Magmata ka nga eh. Kasi minsan ganyan natin eh. Kaya mabigyan ka ng Panginoon ng dalawang mata para hanapin mo, gamitin mo. Hindi yung tenga, hindi bibig. Di ba? Narinig ba natin yan sa mga nanay at tatay natin? Huwag po kayo maglala. Narinig ko na rin yan noon. At nangyayari pa rin ngayon. Tama? Hanapin mo. Kaya nga binigyan ng dalawang mata eh. Huwag bibig ang gamitin. Huwag tenga gamitin. Gamitin mo yung dalawang mata mo. Lalo pag may salamin ka, 4 na nga yung mata mo, hindi mo pa makita. Sasabihin sa'yo. Pero ito, Panginoon natin, kapag hinahanap daw talaga natin siya, matatagpo natin siya. No? Kailangan nga lang yung paghanap natin galing talaga sa puso. Galing sa puso. Tingnan niyo po yung sabi sa Matthew 7:7. Ask and it will be given to you.
Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be open. So again, in-encourage tayo ng Lord, hanapin natin ang kanyang kalooban. Ang tanong, saan natin makikita, matatagpuan ang kanyang kalooban? Wala po yan sa kanto pag nakatambay. Makikita po yan dito, sa salita. So kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagde-meditate, hindi mo matatagpuan talaga. Hindi mo makikita yan. Kaya kailangan palagi tayong isama natin sa plano natin na itong 2024, kung ikaw nagde-devotion, dagdagan ko yung oras ko ng pakikipag-usap kay Lord. At kung hindi ka naman nakikipag-usap, ito na yung time. Pag-pray mo, Lord, gusto ko lalo pa kitang makilala. Gusto ko pang makita pa ang talagang iyong kalooban. Gusto ko pang maranasan ang iyong kapangyarihan. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Lord kung hindi tayo tatawag at hindi natin siya kikilalanin. Kung hindi natin siya hanapin. Mahirap tawagin isang tao na hindi mo kilala. Tama? Mahirap pa namin isang tao hindi mo alam. Paano nga natin kung hindi mo naman talaga hinahanap? Nakaranas mo kayo may tumawag sa inyo sa cellphone tapos hindi pala ikaw ang hinahanap? May nakaranas sa inyo ng gano'n? May tumawag sa iyo tapos may tinatanong. Kasi nangyari po yan sa bahay mo sa landline. Tinanong, sabi gano'n, dito ba yung bahay ni Roy? Yes, mga anak ko, mga misis ko. Opo, o-order po kami ng tubig. Tubig? Bakit naman ito? Yung pala wrong number. Wrong din yung pangalan na bibenta rin ng tubig. Sabi gano'n nila, Papa, nagbibenta ka na pala ng tubig. Di namin alam, ha? Sinabi sa akin yung mga anak ko. Nangyari po yun. Ayun pa lang, meron pa ba ngayon? Ay, wala na. Kasi hindi na po kami masyadong, hindi na po tayo masyadong magamit ng line ngayon. No? Puro cellphone na. Pero again, pag naalala ko, natatawa ako. Nagbibenta na pala ako ng tubig. May sideline ako, tubig. Sa bagay, maganda yung tubig, hindi kayo masusunugan. No? Pero sabi ko nga gano'n, ang hirap pala nun. Pag tumawag ka o tinawagan ka na hindi mo alam kung sino ito at tinatawagan mo. At kung hindi mo rin kilala yung tumatawag sa'yo, alam niyo ba na ang demonyo pwede rin tumawag? Pwede tawagin tayo? Napakasimple. Sabihin sa'yo ng demonyo. Sa atin, pwede tayo tawagin ng demonyo, hindi natin napapansin eh. Paano paraan? May nagiinuman. Simple lang yun, dumaan ka lang. Ha? Ano pa? Simple, may nag-aaway. Malapit ka, usi. Madali pumasok sa ganoon eh. Bakit? Ang demonyo, hindi na kailangan tawagin ka eh. Kasi may mata tayo, pag may nakita tayo hindi maganda eh. Lapit ka agad eh. Pero pansinin niyo. Pansinin po ninyo. Sabihin niyo mabuti ha. Pag may nagbabasa ba ng Bible o nagde-devotion, lumalapit na tayo. Ano yung mas madaling lapitan? Yung nagkukwentuhan na kung anong pinag-uusapan o yung nagbabasa ng Bible na nag-aaral. Mas gusto natin kung isa yung nagkukwentuhan. Ha? Sabi mo sa katabi mo, paano ikaw yung pinag-uusapan? O paano ikaw yung pinag-uusapan? Hindi ganun po eh. Pero matutuhanan ko, kung sabi nga nun, do we really seek the Lord? Tapos gusto natin magandang future. Di ba? Gusto natin mayroon tayong pag-asa. Gusto natin pagpalain tayo. Pero tanong, hinahanap mo ba yung pinanggagalingan ng blessing? Di ba? Di ba? Dapat tingnan natin, talaga bang lumalapit tayo? Talaga bang tinatawag natin siya? Tingnan po natin sa Deuteronomy 4:29. Pwede mo pakikasa? 1, 2, 3. Again, yung nangyari po yan sa mga Israelita, no, nagkakagulo sila. Pero sinabi ng Lord, but if from there you seek the Lord, your God, you will find Him if you look for Him with all your heart and with all your soul. So again, hindi po basta-basta itong sinasabi na hahanapin ko pero wala sa puso mo. Hindi po pwede. Kailangan ng gagaling sa puso. Paano manggagaling sa puso? Paano nga ba manggagaling sa puso? Parang ganito. Gusto mo makilala si Lord? Babasahin mo siya. Ang tanong, bakit hindi maintindihan? Di ba di ko ba sa inyo tayo nagbabasa ka, paano hindi maintindihan mo ano sinasabi?
Sa akin po nangyayari din yun. So paano mo malalaman na talagang gusto mo buong puso na maintindihan? Mag-pray ka. Ganun kasi mo manalangin ka. Sabi mo kay Lord, Lord, bakit hindi ko maintindihan yung sinasabi po ninyo? Bakit parang hindi ko maunawaan? Gusto ko pong makilala pa kayo. Gusto ko pong malaman kung ano yung kalooban ninyo. At, kagaya ng sinabi ko, kung tayo mga makasalanan, tayo ang mga tao, pag may lumapit sa atin, humihingi ng tulong, lalo na gusto niyang maintindihan natin isang bagay, hindi mo ba ipapaliwanag sa kanya kung alam mo yung ibig sabihin nun? Di ba ipapaliwanag mo? How much more kaya yung tatay natin sa langit? Hindi natin maintindihan yung isang bagay, hindi niya ipaunawa sa atin. Hindi po pwedeng hindi niya ipaunawa. Bakit? Sinasabi niya yun. Pangako niya yun. Nagagawin niya. Bakit? Kasi gusto naman maging mapalapit tayo sa Kanya. Di ba mga bata? Mga bata tayo. Di ba the more na nalalaman mo kung anong gusto ng tatay mo, the more na gusto mo lumapit sa Kanya. The more na nakikita mo kung bakit yun ang gusto ng tatay at nanay mo para sa iyo. No? Sino po dito yung mga tatay at nanay? Yung mga anak mayroong cellphone. Yan. Sino dito yung pag kumakain tayo, sinasabi natin sa anak natin, pwede ba ibalibag mo muna yung cellphone mo kakain tayo? Ginagawa ba natin yun? Dapat gawin natin yun. Hindi ibabalibag ha? Baka ibalibag mo yung cellphone. Baka ikaw ibalibag mo anak ko, baka mas malaki pa sa anak mo. Ang sinasabi ko lang po, pagkakain tayo, dapat mataas ang respeto. Lalo sabay-sabay tayo. Ako personally po, sa ako ko na. No? Pag kumakain, sinasabi ko talaga sa kanila, nagaling mga ako ko. Pagkakain ng cellphone, wala sa lamesa. Kung po pwede, tatapon ko yan. Minsan masakit ko magsalita. Gusto ko marinig nila na talagang seryoso ako sa sinasabi ko. Kasi pag sinabi, tabi niyo yung cellphone niyo, kakain tayo. Kung minsan pag gano'n ang sabi mo, sabi sa hindi naman totoo yan. Pero kung minsan kailangan magalit ka eh. Tama? Kailangan sabihin mo na merong matigas eh. Merong tigas eh. At sabi mo, pag hindi nyo tinabihan, hindi nyo na mahawakan yan. Di ba? Dapat may tayo na gano'n eh. Bakit? Kasi gusto natin yung disiplina, lalo-lalo sa pagkain. Sa pagkain na nga lang tayo nagkakausap ko minsan eh. Ha? Tapos, magsiselfon pa habang kumakain, paano kayo makapag-usap? Ganun mo habang kumakain, nag-ML. Habang kumakain, nagtitiktok. Ang hirap naman nun. Tama ba? Sana di magalit sa akin yung mga bata na ginagawa ko. Baka mamaya biglang may lumapit sa akin bata niya. Pastor, ang lupit niyo naman. Baka biglang may lumapit sa akin bata. Pero yun po yung katotohanan eh. Tama ba? Yun ang katotohanan na dapat bigyan natin ng pagpapahalaga. Again, to call on Him, to really seek Him. Ang pangatlo, letter C, dapat natin, to fear Him. Mali po yung say. Dapat serve yan. And serve Him. Deuteronomy 6:13. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Okay? Hindi mo nagtatapos na tatawag tayo kay Lord, hahanapin natin siya. Ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng banal na takot kay Lord. Ano yung banal na takot? Serve Him only. At kung ano yung pinangako mo, dapat gagawin natin. Tingnan po natin sinasabi sa Deuteronomy 31:12. Deuteronomy 31:12. Ang sabi po sa Deuteronomy, ayan. Assemble the people, men, women, and children, and the aliens living in your towns, so they can listen and learn to fear the Lord your God, and follow carefully all the words of this law. Again, may tinatawag pong assembly. Ano yung assembly? Paano kaya po nito? Assembly po ito. No, nagkakatipon tayo. No, kasama natin ibang mga tao. Pero masabi dyan, so they can listen and learn to fear the Lord your God. Kaya pala, pansinin po ninyo. Ang sabi po dyan, so they can listen.
Ilan po ang tenga natin? Tingnan niyo po mabuti. Hawakan niyo mabuti. Baka may tatlo tenga niyo. O baka isa lang. So tingnan niyo, bakit kaya? Bakit kaya dalawa yung tenga? Bakit kaya yung bibig hindi dalawa? Ang hirap pag dalawa yung bibig. Yung isa lang, hindi mapigilan. No, di ba? Hindi mapigilan, isa lang yung bibig. Paano pag dalawa yung bibig? Baka hindi, baka hindi lang sobrang marites yan. Sabi niya rin yan, so they can listen. Gusto niya bro, makinig tayo ng gusto. Dapat dalawa yung tenga. Dalawa yung tenga. Kahapon po, sino mo nakapanood sa India na laro ng basketball ng mga bata? Meron dito. Iniisip ko nga kahapon eh. Alam mo, kung isang mga makulit din ako eh. Nanonood ako ganyan. Nakita ko dyan ano pangalan talaga yung pipi? Scotty? Yung lalaki? Bayani. Yung babae, Bayana. Hindi ko alam. Basta nagulat ako kasi nanonood siya. Sabi niya, iniisip ko lang. Minsan makulit ako eh. Naintindihan kaya niya yung paglalaro. Kasi minsan may matawag ng pound. Naintindihan kaya niya. Sabi ko, iniisip ko lang mabuti. Kaya nga sinabi ko lang kay Boyo, wala sa si Boyo, wala si Boyo. Sabi ko kay Boyo, Boyo, meron ba kayong interpreter dyan? Para makita naman ni Pipe ko ulit nangyayari. Ano yung sabihin? Ba't ko sinasabi ko? May mga bagay na hindi natin maintindihan. Tama? May mga bagay na hindi natin makukulit niyang sabihin. So, pinakamaganda niyan, makinig tayo. Yan o. Tayo mapalag po tayo, dalawa yung teka natin. Nakakapakinig tayo ng gusto at natututo tayo ng gusto. Bakit kaya? Kasi sabi ng Lord, and follow carefully all the words of this law. Para mas lalo natin maintindihan at maunawaan. Ayaw ko lang. Magtatanong lang ako. Nagtrabaho ka sa law office. Pag meron bang mga batas na, may mga batas ba na kailangan lalaktawan mo para mangyari yung isa? Di ba usually dapat susundin mo lahat? Sa batas ng mundo, gano'n na. How much more sa batas ng Diyos? Dapat follow carefully. Sa bayan po, hindi ko po alam kung kayo po ay pupunta pa sa bayan. May nakalagay na ngayon doon na, ang liit po ng karsada, may nakalagay na ngayon doon na walang tatawid kapag nakared. Ayaw ko lang kung ano ninyo. Ayaw ko lang kung sa Mercury Grand, pag tatawid kang gano'n, pag nakared, hindi mo pwede tumawid. Minsan may nahuli na dalawa tumawid. Kaya ko lang nalaman ko, sinabi sa akin ng pulis. Pastor, mag-iingat kayo sa bayan. Ha? Sabi, bakit? Meron na po tayong jaywalking ngayon. Nakapraso lang yun. Sabi, nakapraso lang yun. Tatawid na may jaywalking pa. Pastor, yun ang sinabi ng ng ginawang batas ng mga konsehal. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, kakapraso na ulit. Kaya lang, hindi mo pwedeng sabihin na kakapraso lang, hindi mo susundin. Talagang ihinto ka. Pag hindi ka pwedeng tumuhin. Ano yung sabihin? Kaya yan, so that we can follow carefully. Kaya nga nilagay na eh. Nilagay na. At nagbibigay pa ng babala yung pulis. Nagsasalita pa yung mga pulis ha. Huwag po kayong tatawid kapag red pa. Ano ngayon? Sinasabi mo kayo, magbasa kayo, pero dapat magbasa talaga kayo. Hindi mo pwedeng ako lang yung magagawa. Dapat lahat tayo. Gagawin natin yun. Bakit? Kasi gusto natin maging maayos ang lahat eh. Isipin po ninyo, kung walang batas, ano ba tawid na sinasabi ko? Tawid lang ba kahit ano mangyari? Kung minsan doon, mahirap po yun. Sa C5 na lang eh. Ito, palagi kong kinukwento ito. Sa C5, ano nakalagay dati? Huwag tatawid, nakakamatay. Tapos sumunod, huhulihin ang tumatawid. Tumatawid pa rin. Kaya dapat ang lalagay na batas yan, ang lalagay doon, palagi sinasabi, papatayin ang tumawid. Siguro wala nang tatawid doon pag sinabi nyo, papatayin ang tumawid. Kasi yung ibang kukulit eh. Sa totoo lang po, ang dami ng nadisgrasya doon. Ang dami ng nadisgrasya. Pero dami pa rin matitigas ang ulo eh. Napakasimple. Ang sabi, isuot ang helmet. Para, bakit pa pinagsusot ang helmet? Protection. Pero yung iba, ayaw. Bakit? Kasi sira yung hair ko eh.
Ewan ko na kung gaano ka totoo. Badong, sabi mo sa akin yung totoo. Pag naka-helmet ba talaga namilipis na yung buhok nakakalbo? O pwede daw. Ewan ko lang, yung mga nagmumotor, mainit ba pag naka-helmet? O mainit. So, ang gagawin natin, palagyan ng helmet yung ano. Palagyan ng helmet pa yun. Kaya lang hindi naman po pwede hindi ka sumunod. Unang-unahin. Kaya nag-helmet hindi para kaya ka nag-helmet pa, hindi para makaiwas ka sa huli. Kundi para proteksyonan mo ang iyong ulo. At ang helmet hindi po lalagyan ng ulam. Kasi di ba ginagawa lalagyan ng ulam, di ba? Pagbibili, lalagyan ng ulam. Hindi! For protection yun. Ewan ko lang, dito lang sa atin kung isa matigas ang ulo eh. Para sa iyo rin yun. Para sa atin din yun. Buti pa sa mako eh. Pag yung sa mako, buti pa sa mako eh. Pag sinabing naka-helmet, dapat naka-helmet. Hindi mo pwedeng hindi. Kaya tag-araw, kaya tag-ulan, kaya nasang ka, pag ikaw nasa biyahe, kailangan talaga mag-helmet ka. Hindi mo pwedeng hindi. Paano kagaya na yan ang salita ng Diyos? Kahit saan ka nandun, dapat we must follow carefully all the words of this law. Hindi mo pwedeng sabihin mo na dalang kasal mo. At hindi pwedeng mamimili lang tayo kung ano gusto natin piliin. Kung ano lang yung suitable na nakikita na para sa atin. Di ba? Hindi po pwede. Sabi po sa Psalm 34:9, Fear the Lord, you his saints, for those who fear Him lack nothing. Sino po rin gusto niya lahat meron siya? Ang sabi lang, di ba? Fear the Lord, you his saints. Sino ba yung mga saints? Tayo po. Baka akala po ninyo yung mga saints na yung mga nakalagay sa ributo. Ang totoong saints po tayo. Nung tinanggap natin sila ng tawag sa atin, saints. Alam mo ba ninyo yun? Na tayo yung mga totoong saints. We are the living saints. Dahil tinanggap natin si Lord. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang tawag sa atin, saints. Kaya ang tawag, pwede natin tawagin yun. Saint Dondon. Sarap pakinggan, no? Saint Marlene. Saint SP. Okay ba yun? Simulahin, magtatawagan na tayo, Saint Cathy. Okay ba yun sa inyo? Parang sarap pakinggan, ano? Saint Tony. Sarap pakinggan, no? Parang sarap pakinggan. Pero, hindi natin ginagamit ko. Pero yun po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng tumanggap ni Lord, we are considered saints. We are the living saints. Sana mauso na yun, ano? Tatawagan na tayo. Saint Lenden. Sarap pakinggan, ano? Tawagan tayo gano'n. God's plan is better than our plan. Sino naniniwala po ron? Na yung plano ng Lord mas best kaysa sa atin. Call on His holy name. Let us come before. Tinakanta natin yan eh. Tinakanta natin yan, yung pastor. Let us come. Ano pa yung kanta natin? Katak pang Christmas yun. Hindi, nakalimutan ko na din. Basta may kinakanta natin yung pagpasko. Come and adore Him. Yun pala. So, kailangan, ano ba? Seeking His will for His will is always for our own good. Ang kalooban ng Diyos palaging the best para sa atin. Kapatid, sa mga panahon ito, ano ba yung balak mo? Ano yung plano natin this coming 2024? Di ko alam. Pero pinakamaganda dyan, unahin natin si Lord. Sama natin si Lord. No? Yung plano niya para sa atin ay to make us prosper. Pero magsisimula po ito sa pagtawag kay Lord. Lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Sabi po sa 1 John 1:9, bigyan po natin. Ayan. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So yan yung dahilan kung bakit tayo tinatawag na saints. We are the living saints. Bakit? Pinatawag na tayo. So kung ginawa natin yan, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, He is faithful and just, and will forgive us our sins. Patatawarin tayo. Kaya huwag nating pakinggan yung sinasabi na yung masadami na yung nagawa mo kasalanan, hindi ka na mapapatawad ng Lord. No. Pangawakan natin ito 1 John 1:9. Kapag lumapit tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya, patatawarin niya tayo. Bakit niya gagawin yun? Kasi meron John 3:16. Meron 6:23 pa pala.
Ano sabi diyan? Pwede pakiwasan mo? 1, 2, 3. Yan po ang napakaganda. Papunta na tayo doon sa kapahamakan, pero ang ating Panginoon, binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Bakit niya ginawa ito? Dahil sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kapatid, ang bawang isa po sa atin, mapalad po tayo, no? Pagkaya po nang sinasabi ko, binigyan pa tayo ng chance ng Lord. No? May pagkakataon pa tayo. Kung yung 2023, hindi naging maganda para sa atin, huwag natin sayang yung 2024 ay maging replay lang nung mangyayari sa 2024. Dapat kung ganito na tayo ngayon. Kung yung level ng ating faith ganito, dapat ito 2024 mas mataas na. Kung ang level ng ating pagsasaliksik o paghahanap ng kanyang ganito lang, dapat yung susunod mas mataas na. Kung ang time natin dati kapraso ng para kay Lord 2023, itong 2024, mas bigyan natin ng quality time ang salita ng Diyos. Tayo po ito ngayon. Tayo po ito manalangin. Tayo po pumukit. Panginoon, maraming salamat. Dahil napakabuti po Diyos. Yung 2023 namin, Panginoon, maganda. Meron kong sigurado na yung mga problemang naranasan, yung mga bagay na dumating sa amin na hindi namin plinano, pero dumating. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ito ay hinayaan mo dahil ito ang plano mo. Dahil gusto mo po, ayusin kami, lalo kami lumapit sa iyo, tignan namin yung mga kabutihan po ninyo, kasi naniniwala po kami, Panginoon, palagi niyang gusto mo ang the best para sa amin. No? Ang plano nga para sa amin, ay bigyan kami ng maayos at masaganang buhay at hindi para saktan kami. Gusto mo bigyan kami ng pag-asa, bigyan niyo kami, Panginoon, ng magandang kinabukasan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa aming paglapit, ito pagkatapos ng taon na ito, makita pa namin mas lalo po ang inyong salita. Lalo po kami tumawag sa inyo, lumapit po kami sa inyo, kasi taong ito lalo ang pag-asa para makita namin kung ano pa po ang iyong mga kalooban. Hayaan niyo po, Panginoon, na tutulong sikin namin ang iyong mga salita, dahil taong ito lamang ang paraan para mas lalo po namin kayo makilala. Kasi pag nakilala namin kayo, mas lalo magkakaroon kami ng tinatawag na banal na takot sa iyo. Sapagkat kagaya ng sinabi mo po sa iyong mga salita, ang banal na takot ang pinagsisimulan ng knowledge at wisdom. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa panahon ito, sa mga itong sitwasyon, huwag kaming lalayo sa iyo. Kapatid, sa mga ito, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, isa lang ang tanging paraan para tayo ituring na anak at ituring na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon at tatawagin tayong living saints. Masarap pakinggan yan, masarap maranasan. Pero mangyayari lang yan, kapatid, kung bibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tawad sa lahat ng ating pagkukulang. Yung kapatid, sa buwan sa ito, ako'y mananalangin, isang panalangin ng paghihingi ng tawad, paglapit pagpapakumbura sa ating harapan, sa harapan ng ating Diyos, at aangkinin natin yung sinasabi na kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon Jesus. Ako'y mananalangin, gamitin mo ito na isang panalangin na nanggagaling sa iyong puso, sapagkat tanging panalangin na nanggagaling sa puso ang pakinggan ng ating Panginoon. Tinatawagan mo po ang praise and worship para po sa bago po magtapos ang panalangin. Panginoong Jesus, narinito po kami. Lumalapit po sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaakit po namin, Panginoon, ang sinasabi po ng iyong salita. Na tanging ikaw lang ang po pwede magbigay sa amin ng kalayaan sa lahat ng aming pagkakamali. Yung 2023, Panginoon, huwag na namin balikan yung mga hindi magagandang bagay. Pagkos itong pagpasok ng 2024, isipin namin kung paano po kami mapapalapit sa iyo, kung paano pa namin masusunod ang sinasabi po ng salita para kami po ay lumakad na mayroong pagkalang pagrespeto sa iyong salita. Opo, Panginoon. Tinatanggap po kita bilang sarili, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin
adoration belongs only to you. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, patuloy kapag ginawa po namin ito, hindi lang tuwing linggo, kundi sa araw-araw na buhay namin kailangan ang iyong pangalan ay mabigay po ng glorification. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, kagaya ng sinasabi po ng salita, kapag ginawa namin ito, maranasan namin yung kakaibang experience. I-amaze mo kami. Even sa mga problema na darating sa amin, makakaya namin ito. Bagkus itong problema ito magiging daan para mas lalo namin makita, may experience ang iyong kamangha-mangha na pwedeng gawin. Panginoon, sa pagtatapos ng taong ito, tunay na maasa po kami na ang papasok na 2024 ay mas lalo magiging masagana at mas lalo namin makikita ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan. Sa mga oras ito, Panginoon, tinataas, pinapapurihan ka po namin. Umaasa po kami, Panginoon, na mangyayari ang napakagandang mga pangako mo. Kagaya mo sa sinasabi po ng salita, maganda ang plano mo sa bawat isa sa amin. Kaya muli, nagpapasalamat, nagpupuri kami, dahil alam po namin ang lahat ng ito gagawin mo kasi inihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen. Sabi po natin magpapala at palain po natin ang lahat. Bigay po natin yung best, palayan po natin ang mga